Bringing hope the world over. Hope Channel. Isang pagbati muli ang nais kong ipaabot sa inyo, minamahal na taga-subaybay ng programang ito. Ako po muli, si Pastor Luis Bon, na nagsasabing, ang patnubay ng Panginoon ay sumainyo habang kayo ay nakikinig sa ating tatalakayin na episode sa mga oras na ito. Ngunit, nais ko po kayong anyayahan muli na iyuko natin ang ating mga ulo sa isang espesyal na panalangin ng pag-aanyaya sa Panginoon na samahan tayo sa ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. O dakila naming Panginoon na kayo nasa langit, muli kaming lumalapit sa inyo upang pasalamatan kayo at purihin ang inyong dakilang pangalan sa walang pagsawang pakikisama ninyo sa amin sa patuloy naming pag-aaral ng inyong banal na manual. O dakilang Diyos, patuloy niyo pong ibigay sa amin ang lahat ng inyong kalooban upang kung magkagayon, walang sino man sa amin ang maligaw, kundi bagkos masumpungan namin ang tunay na buhay. At kung magkagayon, sa pagkasumpong nito'y masusumpungan din namin ang tunay na kaligayahan, maging ang aming pagkaligtas. Salamat o Diyos sa inyong pakikinig ng aming dalangin. Itong lahat ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isa na namang pag-aaral ang ating tatalakayin ngayong oras na ito. Walang iba, kundi ang mga pagkain para sa mabuting kalusugan. At hindi lamang kalusugan, kundi maging sa ating kaligtasan. Minamahal, samahan ninyo ako sa panibagong isang oras na naman ng talakayan sa episode na ito. Gusto kong sabihin sa inyo na ang buhay natin ay hindi natin alam kung gaano katagal ang ihahaba nito. Pero huwag kayong mag-alala, ang sabi ng may kapal, sa awit ni David, Kapitulo 91, versikulo 16, ganito po ang pagkasabi. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Minamahal ko mga kaibigan, ang Panginoon ay nagnanais na ang ating buhay ay magkaroon ng isang mahabang buhay. At hindi lamang yon, inaasam-asam niya na hindi lamang buhay ang ating makakamtan, kundi ang buhay na walang hanggan, na walang iba, kundi ang pagkaligtas. Minamahal ko, sa mga oras na ito, ay nais kong sabihin sa inyo na ang mga salita na binitiwan ni Sir Seneca sa kanyang aklat na Practical Guidance to Health. Ang sabi niya, ang tao ay hindi namamatay, ngunit pinapatay nila ang kanilang sarili. Ito ay katotohanan na ang tao ay bihira ng makamit ang mahabang buhay dahil sa paglabag sa batas ng pisikal na kaayusan. Minamahal, ito ang kalagayan nating mga tao. Simula pa noon, pinilit na ng Panginoon na likhain ang tao na hindi namamatay. Yan ang kanyang panukala. Ngunit ang tao, palibhasa ay sumuway sa kanyang mga utos, unti-unti na ang kanilang buhay ay umiiksi. At ito ang dahilan kung bakit ang tao nagkaroon ng kamatayan. Kaibigan ko, pansinin ninyo ng maigi na ang paglabag sa batas ng pisikal na kaayusan ang tanging dahilan ng pag-iksi ng buhay ng tao.
Kaya't gusto kong malaman muli ninyo ang mga batas ng pisikal na kaayusan. Una, lumanghap ng sariwang hangin. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na ang paglanghap ng sariwang hangin ay sadyang napakahalaga at ito'y kailangan ng ating pangangatawan. Kaya merong mga pumapayo ng mga eksperto na sa loob ng inyong kwarto ay maglalagay kayo ng isang halaman na kung saan kayo ang magpapalitan ng mga kailangan sa isa't isa upang gumanda ang inyong pangangatawan. At kaya naman, ito ang dahilan kung bakit ipinapayo ng mga eksperto na wag na kayong maninigarilyo, huminto na kayo diyan sapagkat hindi yan sariwang hangin. Kaibigan ko, mahal kayo ng ating may kapal. Mahal kayo ng ating Panginoon. Kaya nga, ikalawang batas sa kalusugan ay ang uminom ng malinis na tubig. By the way, sa ilang mga episode, tatalakayin natin kung gaano kahalaga ang tubig. At inyong aabangan, susubaybayan ninyo upang makita ninyo kung gaano kahalaga ang tubig. Ngunit, ito'y kasama sa batas ng pisikal na kaayusan na kailangan uminom ng malinis na tubig ang isang tao. In fact, ang sabi ng eksperto, 8 o mahigit pang baso ng tubig ang iinumin ng isang tao sa isang araw. Kaya pagka ikay ipinag-uutusan na uminom ng malinis na tubig, ay inyo na pong ihinto ang pag-inom ng alak. Kaibigan ko, ito ay hindi itinuturing na malinis na tubig. Pangatlo, kumain ng prutas at gulay. At yayamang ang prutas at gulay ang tinaguriang mga pagkain sa ikaayos ng ating dugo. Minamahal, ang wikay, iwasan na rin ang pagkain ng labis na karne sapagkat ito ay mapanganib sa katawan. O minamahal kong mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na prutas at gulay ang napakahalaga. At tatandaan ninyo na ang haba ng buhay ng tao bago ipinahintulot ang pagkain ng karne ay ito. Tingnan ninyo, si Adam, 930 years old bago siya namatay. Ganyan ang kanilang edad. Si Seth, 912. Si Enos, 905. Si Cain, 910. Si Jared, 962. Methuselah, 969. At si Noe, 950 years old bago siya namatay. Kaibigan ko, ganyan ang haba ng buhay ng mga tao bago ipinahintulot ang pagkain ng karne. Minamahal, ito ang dahilan kung bakit ang sabi ni Dr. Henry Sevrel, ang diet ay isa sa mga pinakaimportanteng salik upang malaman kung gaano katagal ang ihahaba ng iyong buhay. Minamahal, ito ang tinatawag na palatandaan o di kaya'y mga bagay na magdidetermine kung gaano katagal ang ihahaba ng iyong buhay ay magdidepende sa iyong kinakain. Okay, gusto kong sabihin sa inyo, ano ba talaga ang pagkain na ibinigay ng Diyos sa kanyang nilikhang tao? Sapagkat aalamin natin, siyang lumikha, nagbigay siya ng manual at anong pagkain ang kanyang ibinigay na dapat ipasok sa loob ng ating katawan. Buksan ninyo at basahin ninyo ang Genesis, Kapitulo 1, versikulo 29. Ganito po ang pagkasabi. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain.
Minamahal ko mga kaibigan, ang pagkain na dinisenyo ng may kapal na ipapasok natin sa loob ng ating katawan ay walang iba kundi ang prutas at gulay. Minamahal, ito lagi ang nais ipaabot ng ating may kapal. Ito ang tunay na pagkain natin. Ito ang alam niya na makakatulong sa ating buhay. Prutas at gulay. Naalala ko minsan, ang aking kaibigan, na siya'y aking nakasalubong bandang 10:00 ng umaga. Siya'y nakangiti ng napakagandang ngiti. At pagkat siya'y nakalapit na sa akin, nung siya'y makalapit na, sabi niya sa akin, Pastor, hulaan mo nga kung ano ang aking ulam kaninang almusal. Kitang-kita ko siya'y nakangiti. Kitang-kita ko rin na ang malunggay na dahon ay naroon sa kanyang ngipin. Kaibigan ko, tinanong ko siya at sabi ko, kapag aking nahulaan ay magkano ang premyo na ibibigay mo sa akin? Ang sabi niya sa akin, kapag nahulaan mo, Luis, bibigyan kita ng 1,000. Ang sabi ko, ayos ito! Kitang-kita ko, nariyan sa kanyang ngipin. At ang sabi ko sa kanya, akin ang 1,000. Ang ulam mo kaninang umaga ay malunggay. Alam ninyo, kaibigan ko, ang sabi niya sa akin, mali ang hula mo. Ang ulam namin kaninang umaga hindi malunggay. Ay, kailan ka pala nag-ulam ng malunggay? Ang sagot niya sa akin, kahapon pa iyon na ulam namin malunggay. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo, na pagka pinag-uusapan ay gulay, naalala ko ang kaibigang ito na nagpahula kung ano ang kanyang ulam. Minamahal, ang malunggay ay napakaganda sa katawan. Gulay na ibinigay ng Diyos sa tao. Ito ang tamang pagkain. Kaya lamang makikita ninyo na ang mga butil na ito at prutas, nuwes at gulay, ay naglalaman ng mga sustansyang kinakailangan upang magkaroon ng magandang dugo. Dito natin nakukuha ang magandang dugo. At yayamang ang dugo ang siyang buhay natin. Kailangan magkaroon ka lagi ng magandang dugo at ito'y galing sa mga prutas at gulay. Minamahal ko, gusto kong sabihin sa inyo na ang prutas at gulay ay nagbibigay ng lakas. Ito'y nagbibigay ng tibay ng katawan. Ito'y nagbibigay ng lakas intelektual. Ito'y hindi nagdudulot ng kolesterol. Ito'y nagbibigay ng panlaban sa sakit. Kaibigan, ganyang kahalaga ang pagkain na ibinigay ng Diyos sa tao sapagkat alam niya na ito ang kailangan ng ating katawan, yayamang siya ang lumikha sa atin. Kaibigan, ang tanong na gusto kong sagutin natin sa mga oras na ito ay kailan nagsimula ang pagkain ng karne? Kung ang ibinigay ng Diyos matapos niyang likhain ng tao ay ang pagkain ng prutas at gulay, bakit merong kumakain ng karne? Kailan ito nag-umpisa? Minamahal, natatandaan niyo ba? Ang isang pagkakataon na nakasulat din naman sa aklat na manual na ibinigay ng Diyos para hindi tayo maligaw. Na inutusan ng Diyos si Noe isang pagkakataon. Nang wika ng Diyos, Noe, gumawa ka ng 100 daong. At kailangan ito'y napakalaki sapagkat itong magiging paraan ng kaligtasan ng Diyos sa mga tao kung sila ay mananampalataya at susunod sa aking mga sinasabi. Minamahal, nakagawa ng daong. At nung matapos gawin ng daong, alam ba ninyo, nakakaunti ang naniwala. Nanupat ang wika sa kasaysayan, tanging pamilya lamang ni Noe ang pumasok sa daong at ang wika'y 8 ang nailigtas.
Minamahal kong kaibigan, bago pa nagkaroon ng paggunaw, bago pa nagkaroon ng baha, ay inutusan ng Panginoon si Noe na ang wika niya sa aklat ng Heneses, Kapitulo 7, versikulo 2, pakinggan ninyo. Ang sabi ng Panginoon kay Noe, ang sabi niya, Noe, eto, sa bawat malinis na hayop, ay kukuha ka ng tig-7. At sa mga hayop na hindi malinis, ay 2 ng lalaki at ng kaniyang babae. Kaibigan ko, bago pa ipinahintulot ng Diyos na gunawin ang sanlibutan, ay ipinag-utos na ng Diyos kay Noe, Noe, magpapasok ka ng hayop sa daong. At sa hayop na malilinis, kumuha ka ng tig-7. Ngunit sa hayop na hindi malinis, ay kumuha ka ng 2 ng lalaki at ng kaniyang babae. Merong pagkakaiba. At hindi pa man ito pinapahintulot na kainin, binanggit na ng Panginoon kay Noe na may malinis na hayop at may hindi malinis na hayop. At doon sa malinis ay tig-7 at doon sa hindi malinis ay 2 lamang. Kaibigan, dito pa lamang makikita nyo na kung bakit sinadya ng Diyos na ang malinis na hayop lamang ang tig-7 at ang hindi malinis ay 2. Kaibigan ko, pansinin nyo ng maigi. Dumating ang baha. Ang mga taong hindi naniwalay nangamatay. Paglipas ng 40 days and 40 nights, na patuloy ang pag-ulan, ang mga tao ay nawala sa balat ng lupa. Ngunit, pagkalipas ng ilang panahon, nasumpungan ang araw ay sumikat na. At ang lupa ay medyo nakita na sa ibabaw ng tubig. At ngayon, matapos ang mga pagkakataong yon, noong makita na ang lupa, ay wala na silang nakitang buhay na pananim, buhay na punong kahoy, sapagkat ito ay dinaanan ng mahigpit na baha. Kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo, nayayamang wala ng gulay, wala ng prutas, wala ng makain ang pamilya ni Noe. Ang sabi ng Panginoon, sa aklat ng Heneses Kapitulo 9, versikulo 3, pakinggan ninyo. Heneses 9:3. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng sasariwang pananim na lahat ay ibinigay ko sa inyo. Kaibigan ko, doon lamang nag-umpisa na ipinahintulot ng Diyos na kumain ng mga lahat ng mga hayop na gumagalaw dito sa balat ng lupa, sapagkat wala nang makitang prutas at gulay. Kaibigan, aking napapansin na yung palang pagkain ng karne ay kakainin lamang kung wala ng prutas at gulay. Kaso yung problema sa panahon natin ngayon, kumakain na tayo ng gulay sapagkat wala ng karne. Kaibigan ko, ang panukala ng Diyos ay hindi ganyan. Pinilit ng Diyos na magkaroon tayo ng tamang pagkain. Ngunit, nung mawala ito pagkatapos ng baha, ang sabi niya, pwede na muna kayong kumain ng mga gumagalaw na nabubuhay sa balat ng lupa. Minamahal, pinahintulot lamang ng Diyos na kumain ng karne sapagkat wala ng prutas at gulay pagkatapos ng baha. Kaibigan ko, bagaman ito'y pinahintulot ng Diyos, nais kong sabihin sa inyo na ito'y ipinahintulot ng Diyos na merong mga kondisyon,
mga kondisyon sa pagkain ng mga hayop sa balat ng lupa. At nais kong sabihin sa inyo sa mga oras na ito, ang kondisyon. Number 1, ang taba at dugo ay hindi dapat kainin. Minamahal, pakinggan ninyo ang aklat ng Levitico. Kapitulo 3, versikulo 7, ang wika ay ganito. Magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong tahanan, na hindi kayo kakain ng taba ni dugo man. Kaibigan ko, ito ang unang kondisyon na ibinigay ng Panginoon. Noe, pwede na kayong kumain, ngunit sasabihin ko sa inyo, wag na wag ninyong kakanin ang taba ni dugo man, sapagkat yan ay mapanganib sa inyong katawan. Gusto kong malaman ninyo kung bakit hindi ipinahintulot ng Diyos ang pagkain ng taba at dugo. Oy, ating pinag-aralan nung mga nakaraang pag-aaral na ang taba ng hayop ay nagdudulot ng kolesterol. Na ito ay hindi kailangang ipasok sa loob ng katawan sapagkat pinapasikip nito ang daluyan ng ating dugo na walang iba ang ating ugat. At kapag ang taba ng hayop ay humalo na sa asido ng apdo sa ating tiyan, ito ay nagbibigay ng carcinogenic chemical na tinatawag na methylcolanthrin. Kaibigan ko, ito'y ayaw ng Panginoon na tayo mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay mamatay. Gusto niya na ang buhay natin ay magpatuloy na maligaya kasama siya. Oy, bakit naman hindi pwede ang dugo? Pakinggan nyo na maigi. Ito ay hindi lamang buhay ng hayop, kundi ito rin ay naglalaman ng iba't ibang uri ng chemical na mapanganib sa katawan. At ito'y walang iba, kundi katulad ng uric acid na sanhi ng sakit sa bato at rayuma. Hindi lamang yan, meron itong lipoprotein na sanhi ng sakit sa puso at sa sirkulasyon at iba pa. Kaibigan ko, ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaibigan ko, mahal tayo ng Panginoon. Naglagay siya ng kondisyon sapagkat alam niya na mapanganib ito sa ating katawan. Kaya nga, bagaman kaniya itong ipinahintulot, bagaman sinabi niya na pwede na kayong kumain ng lahat ng mga pagkain yan, katulad ng pagkain na ibinigay ko sa inyo sa mga halaman. Ang sabi niya ay, huwag ninyong isasama ang taba at dugo sapagkat yan ang unang kondisyon. Kaibigan ko, ano ang ikalawang kondisyon? Pakinggan ninyo. Ang pagkain ng karne ay dapat limitahan lamang doon sa malilinis na hayop, ibon at isda. Sapagkat simula pa noon, sinabi ng Panginoon, na merong malilinis na hayop. At ang sabi niya, merong hindi malinis. Kung inyong natatandaan, 7 ang inilagay sa malilinis at 2 lamang doon sa hindi malinis. Kaibigan ko, bakit? Sapagkat ang pwede mo lamang katayin ay yung malinis na hayop. Kaya nga, ang inilagay ng Panginoon ay tig-7. At doon sa hindi malinis ay 2 lamang na magpapatuloy ng kanilang lahi sa balat ng lupa. Pakinggan ninyo ang nakalagay sa aklat ng Deuteronomy, chapter 14, verse 2-5. Pakinggan nyo po. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. At ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Oy, sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa, huwag kang kakain ng anumang karumaldumal na bagay. Kaibigan ko, ito ang instruction ng ating Panginoon. Huwag kang kakain ng karumaldumal. Ang kakainin mo lamang
ay yung malinis. Kaya ngayon, ang tanong na dapat nating bigyan ng pansin, aling mga hayop ang itinuring ng Diyos na malinis at aling mga hayop ang itinuring niya na hindi malinis? Meron siyang palatandaan. Buksan natin at tingnan natin ang aklat ng Deuteronomio. Kapitulo 14, versikulo 6. Ganito po ang pagkasabi. At bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop na ay inyong makakain. Minamahal, dalawang palatandaan na huwag niyong kalilimutan. Parang ito'y positive at negative ng isang ilaw. Pagka wala ang isa, hindi sisindi ang ilaw. Kailangan ng dalawa ay laging magkasama. Ang sabi ng Panginoon, ang malilinis na hayop na pwedeng kainin ay may hati ang paa o kaya'y baak. At bukod sa baak ang paa ay ngumunguya. Minamahal kong kaibigan, dalawang palatandaan. Dapat parehas ito nakikita. Baak o hati ang paa at saka ngumunguya. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na ito ay patungkol sa hayop. Sapagkat tayo ay meron ding mga baak na paa, hiwa-hiwalay, at ito ay ngumunguya din. Pero hindi ito ang tukoy ng Panginoon. Tinutukoy niya ito sa hayop. At gusto kong sabihin sa inyo na hindi lamang basta ngumunguya. Ito ang hayop na habang nagpapahinga, ay parang bumabalik ang kanyang kinain sa bunganga at doon niya itong inunguya na parang kumakain ng chewing gum. Kaibigan ko, ngumunguya habang nagpapahinga, hindi ngumunguya habang kumakain. Minamahal, sanay naunawaan ninyo. May hati ang pa, baak, at ngumunguya. Kaya't merong ilang mga bagay na babanggitin ako sa inyo. Ang baka, baak ang paa, ngumunguya, malinis na hayop at pwedeng kainin. Ang tupa, baak ang paa, ngumunguya, pwedeng kainin. Ang sabi ng Panginoon. Ang usa, baak ang paa, ngumunguya, pwedeng kainin. Ngunit, ang sabi ng Diyos sa Deuteronomy 14, versikulo 7, pakinggan ninyo. Gayunmay ang mga ito ay hindi kakanin. Sa mga ngumunguyaw sa bakang pa, ang kamelyo at ang liebre at ang kuneho, sapagkat sila'y mga ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga marumi nga ito sa inyo. Minamahal kong mga kaibigan, tunay na ito ay hindi pwedeng kainin. Bakit? Ngumunguya sana, ngunit hindi hati ang paa. Ang sabi ng Panginoon, marumi ito sa inyo. Ano ang mga bagay na ito? Nangumunguya, ngunit hindi hati ang paa, o ang kamelyo. Ang kamelyo po, ngumunguya yan, pero hindi hati ang paa. Maging ang kabayo, ngumunguya, pero hindi hati ang paa. Hindi sila pwedeng kainin. Sila ay tinatawag na mga karumal-dumal na hayop na ibinigay ng Panginoon. Ngunit, gusto kong sabihin sa inyo, ang isa pang mga bagay na dapat nating titingnan, ang nakatala sa aklat ng Levitico, Kapitulo 11, versikulo 7. Ganito po ang pagkasabi. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Minamahal ko mga kaibigan, baboy, siya ay baksana ang paa, kaya lamang hindi ngumunguya, siya ay karumal-dumal sa inyo. Hindi lamang ang baboy, maging ang aso. Ang aso'y baak ang paa, ngunit hindi ngumunguya. Itong mga hayop na ito, ang sabi ng Panginoon, ay karumal-dumal nga sa inyo. Ngunit bakit ito karumal-dumal?
Ano ang mga bagay na dapat nating makita? Tiningnan ko ang isang aklat ng Department of Health dito sa Pilipinas. At nakita ko ang isang aklat na Diseases of Food and Animals. Ang sabi doon sa page 8, ang bawat sheep pork sausage na nasa mga pangunahing pamilihan ay napag-alamang nagtataglay ng buhay na trichini. Ano po ang trichini? Ito'y tinatawag sa Tagalog na trichina larva. Ito ay isang uod na buhay na nakabaon sa laman ng baboy. Minamahal, sa una, hindi ako maniwala. Kaya't ako'y patuloy sa pagsasaliksik. Tiningnan ko ang mga internet at nakita ko na meron pala talagang uod ang laman ng baboy. Pagmasdan ninyo ang video na inyong nakikita sa inyong screen. Tiningnan kung ang laman talaga baga ng baboy ay merong sinasabing trichina larva na isang uod na buhay na naroon lamang sa laman ng baboy. Kaibigan ko, ito ang video. Ngunit nung kanilang makita, ay nasumpungan nila at sinusubukan nilang pakawalan ang uod na ito na nakabaon sa laman. Kaya't ang kanilang ginawa ay giniling ang karning ito. Makikita nyo sa video. At itong karning giniling, pinakawala sa loob ng laman. At pagkatapos, iyan na, makikita nyo ang video kung papaano niya ginagawa ang bagay na ito. Minamahal, tunay na nakikita ninyo na ito palang laman ng baboy ay merong trichina larva na ito'y buhay na uod na nakabaon lamang sa laman, pero ito'y buhay. Na pagka ito'y ating kinain, makikita ninyo na ito'y papasok sa ating laman at pagkatapos ito'y maninirahan doon na buhay. Minamahal, ito ay tanging katotohanan lamang na makikita ninyo sa loob ng inyong katawan ang buhay na uod na ito. At napansin ko, nakilala ko ang isang lalaki na yon ay nasa Canada. Ang sabi niya, kamian niya noon ay may restaurant. Maraming karne. At ang aking anyang ginagawa, pagdating ng gabi, na wala nang kakain, yung mga tira ay aking kinakain. At sa dami ng aking nakakain, sa laki na ng aking tiyan, sa tabako na, ang sabi niya, may isang pagkakataon, na ang aking mataan niya ay talagang napakahapdi. Kinusot ko ng kinusot hanggang sa merong lumabas na uod. At nung ipinasuri ko sa doktor, ang sabi niya, ito'y uod na galing sa baboy. Trichina larva. Hindi rin ako naniwala. Pumunta ulit ako sa internet, nagsaliksik kung sadya bagang nalabas ang uod sa mukha. Kaibigan ko, nakita ko na ito pala ay tunay at inyong makikita na talagang ang uod ay pwedeng lumabas sa ating mga mukha, sa ating mga mata, o di kaya'y sa laman ng mga tao. Minamahal, tunay na ito'y katotohanan. Tunay na ito'y nakalagay sa lahat ng pag-aaral ng ating mga eksperto. Kaibigan ko, ang manual ay hindi nagkakamali. Ito'y salita ng Diyos at alam niya ang nararapat ipasok sa katawan at ang hindi nararapat.
Minamahal ko mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na maging ang isang recent study o di kay recent news na makikita nyo sa telebisyon ang tungkol kay Rosemary Alvarez na nasumpungan ng doktor na siya ang akala'y may tumor sa utak. Ngunit nung operahan ay siya pala'y nasumpungan na may uod sa loob ng kanyang utak. Kaibigan ko, tama ang manual na ibinigay ng Diyos. Ang mga kamelyo, ang kabayo, ang aso, ang baboy, sila'y karumaldumal nga sa inyo. Minamahal kong kaibigan, gusto kong ipaliwanag sa inyo ang salitang karumaldumal. Ginagamit ito sa telebisyon sa isang balita na sasabihin, siya'y pinatay ng isang karumaldumal na pagpatay. Na ang ibig sabihin ng karumaldumal ay hindi katanggap-tanggap. Karumaldumal na pagpatay sapagkat siya'y ginahasa na. Siya ngayon ay pinagtsap-tsapa. Siya ngayon ay pagkatapos na i-tsap-tsap ay sinunog pa. Karumaldumal na pagpatay. Ang ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap. Minamahal, ang mga karning ito ng mga hayop na itinuring ng Diyos na karumaldumal ay hindi katanggap-tanggap. Kahit kaibigan ko, kahit linisin nyo yan, ang karne niyan, kahit lutuin nyo, pasarapin nyo ang timplada, at kahit hindi nyo pakainin yan ng mga pagkain na mga bulok, hindi nyo pa dapat pwedeng kainin sapagkat subukan ninyo, kumain kayo ng hindi bulok, prutas at gulay ng isang buwan, pag dumi mo, hindi mo pa rin pwedeng kainin. Minamahal, kahit panalanginan mo ito, hindi mo kayang tanggapin sapagkat sila ay karumal-dumal. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na nilikha ng Diyos ang mga bagay na ito sapagkat ang kabayo ay nakakatulong sa tao upang buhatin ang mga kalakal na ito'y sa hanap buhay ng tao. Ang problema sa Quezon, kinain nila ang kabayo, kaya sila na ngayon ang nagpapasan ng kanilang kopra. Kaibigan ko, pinanukala ng Diyos na tulungan ng tao, ngunit ang tao ang sumusuway sa kanyang kalooban. Minamahal ko, maging ang mga bagay na sadyang nilikha upang ito'y makatulong sa tao, maging ang elepante na nakikita nyo sa video, nakatulong ng tao sa pagkarga ng mga troso noong panahon sapagkat hindi kayang buhatin ng tao. Minamahal, ito ang panukala ng Diyos. Mga bagay na ito'y nakakatulong sa tao upang ang tao ay maging maayos at magkaroon ng maayos na buhay. Minamahal, itong lahat ng ito ay sadyang nilikha ng Diyos, hindi upang tayo ay pagbawalan na kainin ito, kundi upang tulungan tayo sa ating mga gawain. At hindi nyo ba alam, ang baboy noon ay ginagamit ng mga tao na siyang tagapagbungkal ng lupa bago nila taniman ng kanilang pananim. Sila ang nagbubungkal. Pag-aralan nyo ng maigi na kung ang tao noon ay hindi makapag-araro, bibitiwan lamang ang baboy. At doon sa kulungan, sila ngayon ang nagbubungkal ng lupa bago taniman ng mga tao. Kaibigan ko, iyan ang purpose ng baboy sa buhay ng tao, hindi upang pagkain, kundi upang tulungan ang tao. Minamahal na mga kaibigan, sa mga oras na ito, meron pa akong gustong dalhin sa inyo, ang mga nasa tubig. Ang mga isda, na anupat ang sabi ng Panginoon, lahat ng nasa tubig ay merong hindi pwedeng kainin at pwede, sapagat ang ilan ay marumi at ang ilan naman ay malinis. Deuteronomy, Kapitulo 14, versikulo 9 at 10. Pakinggan po ninyo. At ang mga ito inyong makakain sa lahat ng nasa tubig, anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay inyong makakain. At anumang walang kaliskis at palikpik
ay huwag ninyong kakanin. Marumi nga ito sa inyo. Minamahal kong kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na ang mga bagay na ito ay sinabi ng Diyos. May kaliskis at may palikpik. Mga bagay na inyong palatandaan sa lahat ng mga nasa tubig. Alam nyo na ang inyong gagawin. Alam nyo na ang palatandaan. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo, ang babala ng Panginoon, sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? O ang sabi ni Job sa Kapitulo 14, versikulo 4 ng kanyang aklat sa Job, sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Ang sabi, wala. Opo, wala kang makikitang malinis sa bagay na marumi. Pero, sinabi ng ilan na itong mga bagay na ito ay nilinis na ng Panginoon nung siya'y mapako sa cross at kanyang iligtas ang mga tao, ay kasabay na nilinis niya ang lahat ng pagkain. Minamahal, bago ako magtapos, gusto kong tanungin natin ang Panginoon, nilinis mo na ba, Panginoon, ang lahat ng mga marumi? At ito ba'y binago mo? Sapagkat simula noon ay sinabi mong, ito'y marumi, ito'y nabago mo ba? Kaibigan ko, basahin natin ang aklat ng Malakay, Kapitulo 3, versikulo 6. Ganito po ang sabi, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya nga may pag-asa pa kayo, kayong mga inapo ni Jacob. Minamahal kong kaibigan, ang Panginoon ay hindi nagbabago. At kung meron mang Panginoon na pabago-bago, ay hindi ko siya susundin sapagkat ayaw ko ng Panginoon na pabago-bago. Na kung kayong mga magulang ay kapag ka nagsalita ay inyong ginagawa upang kayo'y igalang ng inyong mga anak. Gayon din dapat ang ating Panginoon. Kaya't ako'y naglilingkod sa Panginoon na ito sapagkat alam ko na ang Panginoon na ito ay hindi nagbabago simula noon hanggang ngayon at magpakailan pa man ang Panginoon na ito ay hindi magbabago. Pakinggan nyo, ang sulat sa Ecclesiastes 3:14. Bakit siya hindi nagbabago? Ito po ang wika. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos ay magiging magpakailan paman, walang bagay na may dadagdag o anumang bagay na maaalis at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Minamahal kong kaibigan, hindi po nagbabago ang aking Panginoon. Hindi ko alam kung ang inyong Panginoon ay nagbabago. Ngunit sa aking pagkakilala, sa kanyang manual, kung kaya't ako'y narito, nananampalataya, sapagkat ang Panginoon na aking sinusunod, na nagbigay ng manual, na siyang lumikha sa akin, ay hindi nagbabago. Kaya't ako'y narito, naglilingkod sa Kanya. Ayaw ko ng Panginoon na pabago-bago. Minamahal kong kaibigan, bago tayo magtapos, ay nais kong sabihin sa inyo, nayayamang ang Panginoon na ito'y hindi nagbabago. Yayamang ang Panginoon na ito ay nagsasabi ng mga bagay simula noon at yan ay magpakailan paman. Kailangan kong sabihin sa inyo na darating ang araw ay papatayin ng Diyos ang mga sumusuway sa kanyang kalooban. Ang aklat ng Isayas, Kapitulo 66, versikulo 15 hanggang 17 ay nagsabi, darating ang Diyos na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Apoy at tabak ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Tiyak na marami ang mamamatay. Ang sabi ng Panginoon, malapit na ang wakas para sa mga naglilinis. Ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano, nagpuprosesyon sa mga sagradong hardin at kumakain ng karni ng baboy, daga at iba pang hayop na karumal-dumal. Minamahal ko, ito
ay isang babala na nakasulat sa manual. Mga warning upang makita ninyo na ang Panginoon ay totoo. Na simula noon ay hindi nagbabago hanggang ngayon at magpakailan pa man. Na sa pagdating niya, tiyak na ang kinamumuhian niya sapagkat sumusuway ay darating sa isang wakas. Minamahal, mahal ko kayo. Kaya ito'y aking sinasabi sa inyo sapagkat nais ko din na seryosohin ninyo ang salita ng ating Panginoon. Nagbigay siya ng manual upang gabayan ang buhay ng tao. Kaibigan ko, nais ko rin na malaman ninyo ang bagay na ito upang hindi mauli ang lahat. Tayong lahat ay sama-samang magmamana ng kaharian ng ating Panginoon. At hindi lamang yon, upang mapabuti ang ating mga katawan. Sa aking pagtatapos, ay nais kong buksan sa inyo ang aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 6, 17 at 18. Ganito po ang pagkasabi. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Minamahal, naghihintay lamang ang Panginoon. At kung sakali man ito ang kalooban ng Diyos, sino tayo para suwayin ang Panginoon na siyang may-ari ng ating buhay? Malimit kong sabihin sa mga tao na laging nagtatanong sa akin, ang sabi ko, yayamang ayaw ninyong sumunod sa Panginoon. Ang ibig sabihin niyan ay gusto ninyo na kayo ang magpanginoon. At yayamang ako'y nais magpasakop sa Panginoon, ayaw ko na ako ang Panginoon sapagkat ako'y sumusunod sa aking Panginoon. Kaibigan ko, sundin natin ang ating Panginoon. Ito lamang ang tanging pag-asa. Dito lamang tayo makakasumpong ng isang maayos na buhay, kagalingan ng ating katawan. At hindi lamang yon, maging ang kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa 2 Korintos 7:1, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Kaibigan ko, tunay na ang Panginoon ay naghihintay lamang sa atin. Binigyan tayo ng Panginoon ng manual. Ito ang gabay upang mapabuti ang ating katawan. Ito ang kanyang gabay na ibinigay sa atin. Yayamang siya ang may likha sa atin, na alam niya kung alin ang dapat ilagay sa ating katawan sapagkat siyang gumawa nito. Kaibigan ko, magpasakop sa Diyos. Sundin ang kalooban. Hindi ito utos ng mga Seventh-day Adventist. Minamahal kong kaibigan, kapag ka merong tao na nagsabi sa inyo na yan ay batas at doktrina ng Seventh-day Adventist, inyo siyang sampalin. Kaibigan ko, sapagkat ang aking pagkaalam, walang batas at sariling utos ang Adventist. Sila ay sumusunod lamang sa kanilang Panginoon. Ang manual na ibinigay upang sundin ng tao. Minamahal, ang Panginoon ay naghihintay sa inyo. Gusto niya na mapabuti ang inyong katawan. Gusto niya na hindi lamang kayo bigyan ng maayos na kalusugan, gusto niya itong pahabain pa. Hindi lamang iyon. Gusto niya na makapiling kayo sa kanyang kaharian doon sa langit na bayan. Minamahal ko, sa mga oras na ito, ay sinasabi ko sa inyo na ang buhay natin ay nasa disenyo ng Panginoon. At kapag hindi natin nasunod ang disenyong ito, pwede tayong mapahamak, hindi lamang sa lupang ito o maging sa panahong darating. Kaya ngayon,
ay nais ko kayong anyayahan muli sa isang espesyal na panalangin. Yayamang mahirap sundin ang kalooban ng Diyos kung ito ay inyo pa lamang bagong nalaman. Ngunit ako'y umasa na hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. Padadalhan kayo ng banal na Espiritu upang kayo'y tulungan at kayo'y managumpay at makasama siya sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. O dakilan naming Diyos, salamat ng marami na ang manual na ito ay buhay. Salamat at nakita namin ang inyong kalooban. Salamat o Diyos na ikaw ang Panginoon na hindi nagbabago simula pa noon hanggang ngayon. Salamat sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon na malaman ang lahat ng ito. At kung sakali man, Panginoon, magkaroon kami ng pagkakataon na manumbalik sa inyo, ayusin ang buhay, at pagdating ng araw, kami handang sumalubong sa pagdating ng inyong anak na si Jesus. O aming Panginoon, patnubayan niyo ang lahat ng mga nagsusubaybay sa programang ito. Tulungan sila sa kanilang mga hanap buhay. Iparamdam ninyo, Panginoon, sa kanilang inyong pag-ibig, ang inyong pagkalinga, at sana'y dakilang Diyos, patnubayan sila ng patuloy saan man sila naroon, nang magkagayon, balang araw, ang lahat ng inyong kalooban ay mailagay nila sa kanilang mga puso't isipan, at ito'y maging ugali nila ang magpakumbaba at sumunod sa lahat ng inyong kalooban. Dakilang Diyos, salamat sa inyong pakikinig ng aming dalangin. Itong lahat ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal naming taga-subaybay, muli ang inyong likod, Pastor Luis Bon, na nagsasabing, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Ingatan kayo sa lahat ng inyong mga lakad, at pagdating ng araw, ang Panginoon ay makakasama nyo sa langit na bayan. You're watching Hope Channel, around the world. Get the exciting, in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org. Click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in tune. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day.
in large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus in every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is Women's Ministries. Circling the globe with hope. Hope Channel. You're watching the Hope Channel.